So welcome back dito sa ating podcast. Excited ako ngayong araw. Hopefully excited ka rin. Second time na namin itong gagawin, yung interview namin. Kung napanood nyo yung unang interview namin na ginawa, I believe sa coffee shop natin ginawa yun last year. So parang biglaan din yung naging podcast. So ngayon naman, medyo nag-level up ng konti. So nag-set up tayo, nag-prepare tayo. Kilala ka, brother? And ano yung company mo na baka hindi pa nila alam kung ano yung company na meron ka? Thank you, Coach Jay. Salamat sa mga nanonood. My name is Erickson. I'm the founder of leadassassin.com. Nag-specialize kami sa paghahanap ng mga leads para sa mga businesses across the globe. Gusto ko lang kayo i-welcome dito sa Grow Your Business Podcast with Coach Jay, and super excited ako dito sa conversation namin today. Nice. Thank you, brother. Hindi to hindi to parang sobrang na podcast. So napag-usapan namin ayun kasi 2024. So unang linggo ba? Anong date ba ngayon? January 6. So unang linggo patapos na. So going to second week ng January. So nung last na nag-chat kami, sabi niya, "Bro, ano ba yung pwede nating pag-usapan dun sa podcast?" Then we decided na what if pag-usapan natin paano tayo makakapagsimula ng matatag, how to start strong in 2024. So may mga share kami sa inyo, magtatanong si Erickson sa akin, mag-ask din ako sa kanya ng mga tips na pwede nating ma-apply of course sa current business or sa business na sisimulan natin. So ayun, brother, kamusta yung kumustahin mo na kita, kamusta yung 2023 sa'yo? And ano yung mga siguro breakthrough bago natin pag-usapan yung challenge. Ano yung breakthrough sa iyo noong 2023? Yup, gandang question nun, brother. So, super excited ako ngayong 2024 kasi naniniwala ako na itong year na to abundant pa din yung mga opportunities. Katulad ng 2023. So, yung breakthrough ko ng 2023 is yung mga naging mistakes ko sa business, yung mga bad decisions. Kaya ako siya nasabing breakthrough kasi I think yung mga mistakes na yun yung magpo-fuel ngayon sa akin, ngayong 2024 sa akin para mas maging better as a person and mas maging better as a business owner. Okay. So, para clear din yung iba, by the way, si Coach Erickson, meron silang agency. And then, ang services na ino-offer nila is more on lead gen. And bukod sa lead gen, ano pa yung ino-offer nyo? Nag-offer din kami ng sales services like tinutulungan namin yung mga customers to follow up with their clients kasi wala silang time gawin yun eh. So, isa yun sa mga pinaprovide namin. Nice. So, noong 2023, di ba sa 2023, ano yung nakita mong growth? Kung nag-start ka ng 2023 from January to December, bigyan mo kami ng growth na nangyari dun sa company mo? Yep. Regarding that, nauna, medyo shaky yung start ng year namin, 2023. First quarter ng January 2023. Okay. Then, nag-shoot up yung number of clients namin ng mid-year. And then, ayun, nagkaroon din ulit ng mga struggles along the way. So, nabawasan yung mga clients. And then, nag-shoot up ulit ng before end of quarter 4. Okay. So far, steady naman yung business, and ang focus namin ngayong year na to is to expand and 10x yung client base namin. Wow. That's common naman yung growth na bababang konti, increase. Wala pa akong business na nakita na sobrang stable talaga. Yung talagang predictable yung success na mangyayari. So, kasi wala tayong control kung ano yung mga mangyayari. So, ang control lang siguro natin, yung ano yung pwede nating ma-prepare bago pa mangyari yung mga ganong pangyayari, di ba? Mga challenges. So, good to know dahil tuloy-tuloy yung growth ng business nyo kasi nga, yun naman talaga yung pinaka-goal lang lahat ng negosyante na magtuloy-tuloy yung growth. And congrats about doon.
And start na tayo sa ating topic, no, paano tayo makakapagsimula ng matatag, how to start strong this 2024. Napakagandang question. So, sino ba yung unang magtatanong? Ikaw or Ikaw ako? ang unang sasagot. Tatanungin mo ako? Coach Jay. Sige. Pwede mo akong tanungin, then tatanungin din kita. Yes. So, paano nga ba mag-start ng strong or even stronger ngayong 2024? Kayo guys, pwede nyo rin itong tanungin sa sarili nyo. So, parang i-ask mo yung sarili mo na paano ba ako makakapagsimula ng matatag ngayong 2024? Kung nakagraduate ka ng 2023 at hindi ka sumuko, di ba? Kasi sabi nga, no, sa mga startup, 95% ng mga nag-start ng business, okay, is nagpe-fail sa unang taon. Only 5% yung nakakatuloy lang or pwedeng nakakakuha ng success or basta tumutuloy. So, sobrang baba ng chance na yon. Kaya kung kasama ka dun sa 5%, congrats kasi nga nandito pa tayo. Okay? So, yun yung pinaka-goal naman talaga. So, sa akin, ang gagawin ko para makapagsimula siguro by 2024, which is 2023 pa lang, bago mag-end yung taon na to, ginawa ko na siya. So, kailangan mo kasing balikan ano ba yung nangyari nung 2023. Di ba? Parang, ano ba yung sarili mo na look back, i-check mo yung mga pagkakamali mo. Check mo rin syempre yung tama mo na ginawa. And pangalawa, dapat i-list mo yon. And siguro next tip na mabibigay ko sa inyo is kailangan hanapin mo yung pinaka-focus na gagawin mo. Kasi 2024, alam ko na marami kang pwedeng gawin. Ang daming opportunity na lumalabas, ang daming business na pwedeng simulan. Pero sabi ko nga, 95% nagfe-fail kasi nga siguro yung ibang nagsimula ng negosyo, nagsimula ulit ng another business during those time na ginagawa nila yung negosyo nila. Kaya parang na out of focus. Pero may mga negosyante naman na magagaling like Elon Musk, kaya niyang patakbuhin kahit ilang business. Di ba, Miss? Space, ano siya, meron siyang Tesla, meron siyang other businesses, ang dami pa. So, kasi sobrang laki na rin talaga ng net worth and andali na lang mag-leverage ng tao kapag meron kang malaking fund or pera sa business mo. Pero kung nagsisimula ka talaga, ang key sa mga magsisimula or nagsisimula is focus on one thing. Ano yung one thing? And then kung meron ka mang isasabay na iba, sabay mo siya pero part-time na lang. And yung pinaka-core business na dapat nasisimulan mo, doon ka magbigay ng time, money, and effort. So parang focus on one thing and be good at it. Yes, parang ganun. Yung mga iba, pwede mong isabay. Kung nag-online selling ka, nagla-live selling ka, hindi naman full-time yan daily. So, sabay mo lang. Pero, dapat, ano yung pinaka-focus mo talaga and dapat mas maging galingan mo pa dun sa focus na gagawin mo. So, that's one tip siguro na pwede kong maibigay sa mga viewers natin. Sa iyo naman, brother. Well, gusto ko lang mag-step back ng konti dun sa sinabi mo, Coach Jay. Kasi maganda yung sinabi ni Coach Jay kanina na we have to look back dun sa 2023 and be grateful dun sa kung ano yung nangyari. Whether if it's good or bad, no? Kasi yung mga good, dadalhin mo pa rin sa 2024. Even yung mga bad or yung mga mistakes, no? Magiging learning mo yan and it's gonna make you become better ngayong 2024. I think yun yung isa sa mga na-overlook ng mga bagay, yung paglo-look back sa kung ano yung nangyari. So, ang ganda ng sinabi mo na yan, Coach. Okay. Right. Sa iyo, brother, ano yung gagawin mo? Step 1, siguro, yung unang hakbang, paano ka makakapagsimula ng matatag ngayong 2024 para sa mga viewers natin? For me, I would say the first step is acceptance. And just to share with our viewers, Coach Jay, just 3 weeks ago, I lost my mom. She passed away because of cancer. And yung pagkawala niya, it was really painful for me. Na kahit ngayon, ina-enjoy ko pa rin yung pain. And the only thing or the best thing that I can do right now is to accept na this is the situation. Ito yung situation na meron ako ngayon. And
I just have to focus on moving forward. I'm not saying na kalimutan ko yung pag-grieve, but I'm just saying na, ayun, I have to keep going. Kasi ganun yung ginagawa natin as normal human being. And para din sa mga listeners natin or sa mga viewers natin, no? Whatever situation you are in right now, baon ka man sa utang, marami kang problem, iniwanan ka ng boyfriend or girlfriend mo, you just have to accept na that's your situation. And ang kailangan mo lang gawin is hanapan mo ng solution kung paano mo mas magagawang better yung situation mo ngayon. You need to accept, no? Yes. Importante. Okay, step 1 for me. So, condolence din brother, yung na message kita na hindi ko alam kung nabasa mo yun eh. So, siguro next thing na pwede nating pag-usapan or ibigay na tips sa kanila paano makapagsimula. I-connect natin sa business. So, siguro magbigay tayo ng mga ilang mga data-driven advice or strategy na pwede nilang gamitin. So, sa mga merong negosyo na ginagawa ngayon, kung ang business mo is online, especially kung online ang business mo, sa akin, numbers don't lie. So, kung magsisimula ka ng matatag ngayong 2024, alamin mo yung numbers mo noong 2023. Example, kung ang nangyari 2023, na-achieve mo yung sales mo, let's say may target ka na sales na 7 figures. So, na-achieve mo yung first million mo noong 2023. So, ano ba yung ginawa mo? Bakit mo na-achieve yung 2023 sales na yon? So, kung babalikan mo yon, yung numbers na yon, check mo yung mga strategy or mga action na ginawa mo, or kung nag-advertise ka man, magkano ba yung budget na inalat mo, kung nag-post ka ng content, ilang beses ka ba nag-post ng content. And then, ngayon 2024, try to check yung mga nag-work na strategy, and then yung mga hindi nag-work, huwag mo nang gawin. Kumbaga, i-lessen mo na lang. So, yung mga nag-work, i-double mo dun yung effort mo. Example, ganito. Before, kung nag-ads ka sa business mo ng 30,000 per month, and then nagbibigay sa'yo ng revenue sa business mo ng mga 100,000, 6 figures per month. So, imagine, kung gagawin mo, i-double mo yung budget mo in 2024 ng 2,000 a day, that's 60,000 per month. May chances na yung sales mo mag-grow din 2x. Parang ganun lang naman 'yon. Pero kailangan mo bantayan ano ba yung strategy, paano mangyayari 'yon, yung numbers, or paano mo i-execute ng tama. Kasi mahirap na dagdag ka lang ng budget, kulang ka naman pagdating sa operation, kulang ka pagdating sa back end, kulang ka pagdating sa system, mahirap din. So, kailangan i-check nyo yun sa mga may negosyo, kung e-commerce yan, agency yan, or meron kang digital product, coaching, or affiliates ka, kung ano mang ino-offer mo online, numbers don't lie. Yep, agree ako dun. So, very important na i-review mo yung numbers, and yun yung gawin mong basis kung ano yung magiging strategy mo ngayong year na to. Pwede ka bang mag-add sa mga natin, viewers na may mga negosyo? Paano pa sila makakapag magiging matatag or magsasucceed ngayon 2023? Siguro, if I may add one thing dun sa sinabi ni Coach Jay, ang pinakamaganda is to plan ahead. So, lahat ng mga gusto mo ma-achieve ngayong 2024, ilagay mo na siya sa journal mo, or if you have a vision board, lagay mo na siya. Kasi kapag ka nakikita mo yung goal mo doon at nakaplan na, you will have a stronger motivation para i-achieve yun eh. Minsan, yun yung nagiging mali natin eh. Kunwari, magsaset tayo ng New Year's resolution na mag-start ako ng business, magpapayat ako, or any New Year's resolution. Ang missing piece is hindi natin siya napaplan ng maayos. And bukod dun sa planning, yung purpose din. Bakit mo ba gusto mag-start ng business? Ba't mo ba gusto magpapayat? So I think very important yung planning, tsaka
yung purpose or yung intention, bakit mo ba siya gustong ma-achieve. So, kung ang goal mo is to achieve 7 figures this year, go ahead and, plan kung ano yung mga actions na dapat mong gawin. And ano ba yung intention? Why do you want to achieve yung 7 figures na yun? So, Yes. siguro yun yung gusto kong i-add dun. Anything naman na gagawin natin, dapat may plan. Kung pupunta ka sa Baguio, may plan ka. Saan ka mag-stop over kasi medyo mahaba ang biyahe. So, kahit mga small goal na gusto mong ma-achieve, example, gusto mong mag-grow ang iyong social media, followers, ng ganitong numbers, gusto mong ma-achieve yung number of views na to. So, plan din si Mr. Beast, ano yan sige, kung kilala nila si Mr. Beast, yun yung, I believe, 230 million subscribers na si Mr. Beast. So, hindi basta-basta yung content na ginagawa nila. Ibang level, mas level up pa pagdating sa Netflix production. Sabihin, hindi lang nila ginagawa yun ng one day. Months before yung planning nila. Ganun ka importante yung plan talaga. And then meron din silang ni-release na product. Si Mr. Beast kasi naka-subscribe din ako dyan. Chine-check ko yung mga niya. Meron siyang product na parang cookie at chocolate cookie. So nung ni-release nila yon, sila yung parang Guinness World Record ng Shopify. In 24 hours pagdating sa sales na na-generate dun sa online store nila. So nakaplan talaga yung launching. And then pagdating naman sa numbers, talagang Mr. Beast pag every time nagpo-post yan, talagang ibang grabe yung traffic. Traffic sa mga hindi nakakaalam, yun yung sa EDSA. Joke lang. Traffic, yan yung yung mga people or visitors na pupunta dun sa website mo, sa online store mo, sa funnel mo, para aware din yung iba ano ba yung traffic na yan. So, ayun, traffic. yun. Traffic is considered din yan sa numbers natin. Alam niyo naman to kung nasa business ka. Matagal ka na sa online business. Next questions. Ito, alam ko, excited yung iba dito dahil strategy yung pag-usapan natin. So, ako unang magtatanong, brother. Let's say meron akong friend na humingi ng advice. Parang, ang gagawin ko is mag-aas ako ng advice sa'yo kasi ikaw na yung nakarating doon. And then, meron akong friend, ang gusto niyang simulan is magtayo ng sariling agency. Kasi, alam ko na sobrang in-demand yung agency ngayon or sa freelancing. Pero agency tayo. Yung gusto rin niya ng mga tao na talagang magwo-workout, magtatrabaho ng agency. Ano ba yung mga, siguro, top 3 components bakit ang isang agency is magsasucceed? Ano mang agency, ano mang services ang ino-offer niya? Anong tingin mong top 3 components na maibibigay mo kung magsisimula siya ng agency? I love that question, Coach Jay. So, number 1 is yung learning. Okay. So, may kasabihan nga tayo na learn before you earn, di ba? So, you have to invest a lot of time sa learning. And kung ikaw lang mag-isa, or kung meron kang team, you have to invest time din sa kanila para matuto sila. So basically, you're gonna grow with them. So I think isa yun sa key component para mag-grow ang isang agency or maging successful rather ang isang agency sa learning. Number 2 is yung consistency. Ito lagi natin sinasabi pero napakahirap gawin. And even me, minsan may mga times na hindi ako consistent sa ginagawa ko, pero I have to to keep driving myself kasi walang gagawa nun kundi ikaw lang. You have to be consistent. You need to show up every single day palagi. So for example, nag-commit ka na gagawin mo tong prospecting na to, magpa-prospect ka ng 5 tao per day. You have to commit na gagawin mo siya. Gusto mo man siya gawin o hindi. So, yun yung pangalawa. So, I guess yung number 3 is you have to develop a unique offer
when we say unique offer, it doesn't have to be unique lang. It has to be irresistible. No-brainer na na-offer. Magaling din si Coach Jay sa pag-create ng mga offers. So, I think yung 3 components na yun, pag kinumbine mo, it's not gonna guarantee your success, but it will at least parang help you get started and, start generating some cash flow. So, ikaw naman, Coach Jay, ano yung tingin mong 3 components na dapat i-consider ng mga gustong mag-start ng business or gustong pumasok sa entrepreneurship? Okay. Negosyo. So, focus natin sa negosyo. Ano mang negosyo yan, okay? It's either nagbebenta ka ng physical product or nag-offer ka ng services. Dalawang bagay lang naman yun, di ba? Ang negosyo, importante na meron kang product or services. Kung wala kang binebenta, iba na yon. Anyway, ito yon. 3 components na kailangan mo sa business. Number 1 is, ano ba yung vehicle? Okay, ano ba yung sasakyan na magdadala sa iyo doon sa goal? Oo, goal na gusto mong puntahan. Vehicle is consider, yung nasabi ko sa iyo kanina, is iyon na yung product mo. So, sa product, hindi basta-basta. And isa sa mga natutunan ko sa mentor ko, people don't buy products. People buy the results. Diba? Kaya sila bumibili kasi gusto nila yung results na gusto nilang ma-achieve. Bibili ka ng pampapayat kasi gusto mong pumayat. Pupunta ka sa gym kasi nga gusto mong maging fit, 'di ba? People buy emotions, 'di ba? Representations, achievements and so on. So hindi talaga nakadepende sa product mo. So nakadepende 'yon gaano ka unique yung offer mo. Okay? Yung offer mo and services mo. So yun yung kailangan nating i-consider. And pangalawa, bukod dun sa vehicle, hindi tatakbo ang vehicle kung wala kang engine. Bago yung gas, may engine. So, pipili ka na lang ano bang engine. Ang engine mo ba is jet engine? Ako siguro, gusto kong makina ng sasakyan ko is makina ng Mercedes-Benz. Ganyan. Or BMW. Kumbaga, bukod sa quality, matibay, walang ibang other competitor na makakakopya kahit gayahin nila. So, ang tawag doon sa engine na yon is the system or the marketing system mo sa business mo. Paano mo na ngayon ipapakilala, paano mo na ipapatakbuhin yung negosyo mo. So, dapat maging unique ka doon. Okay? So, yun yung isa sa mga hindi nakikita ng iba. Akala nila, may product ka, maganda nga yung product mo, maganda yung offer mo, then benta ka na. Paano mo siya maibebenta kung wala kang maayos or kahit paano na set up, na streamline na marketing system sa business mo. So, kaya marami nag-fail kasi nga walang silang sistema. Kung titingnan natin, bakit ang Jollibee, McDonald's, or other fast food chain na kapag nagbukas sila ng ganitong store, talagang bumebenta. Kasi nga may sistema. 'Di ba? Sa franchise, may sistema. So, yun yung kailangan nating maunawaan. So, number 3 components is the fuel. Ayun na yun, yung gas. Para tumakbo yung sasakyan, may magandang makina, kailangan mo ng fuel. Fuel is consider yung mga people na papakitaan mo ng offer, yung prospect mo, yung leads mo. So, saan mo siya makikita? So, sa online. Kasi online ng business mo. Kung sa offline, saan ba maraming tao na sa location, barangay or city na maraming tao. Kagaya dito sa ano na to, location natin. Kanina pumunta tayo ng Starbucks. Ang tagal namin pumila sa Starbucks kasi nga ang daming nag-order. Then napansin namin na mas marami ang order sa online. Sa Grab. So, ibig sabihin, okay, kung ikaw may negosyo, bakit hindi ka lumagay sa online? Starbucks is offline business. 'Di ba? Brick and mortar, traditional. Pero, inadapt nila yung online business. So, kung kaya mong makapagbenta or makapag-offer ng services through online, do it kasi nga
nandun yung malaking potential. Kahit nag-generate ka na ng parang traffic, organic traffic. Yes, Starbucks, di na nga niya kailangan ng online sales sa offline sales pa lang Talagang million na ng kinikita na Starbucks. But still, kahit na merong konting cut or percentage si Grab or Foodpanda dun sa mga sales na pumapasok sa kanila, inada pa rin nila kasi sayang. Kung i-compute nila yon, malaki yung mawawala sa kanila. And sa akin, isa sa napansin ko, pwede kong i-add to bukod dun sa vehicle, your product or services, your marketing engine, and the traffic, yung fuel, yung mga people. Additional dun sa tanong mo sa akin, brother, is don't focus on generating sales, focus on acquiring customers. And nakita ko yung ginagawa ni Starbucks, even Apple, nakapokus sila hindi dun sa sales. 'Di ba? Nakapokus sila on acquiring customers. Paano ba magiging loyal customers yung mga bibili sa'yo? Like si Starbucks. Pag naisip ko ng kape, wala nang ibang options na mas masarap or other coffee shop na pwedeng puntahan kundi Starbucks. Or pagka-personalization, yung ilalagay yung pangalan mo dun sa cup. Oo, Starbucks kagad yun. Saka yung ambient. Yes. Yung experience. Meron man, nandiyan naman si Coffee Project, sumasabay siya. Okay na, pero mas madalas talaga ako sa Starbucks. And recently, kanina nagkwentuhan tayo sa Starbucks, 'di ba? Nakuha mo yung, alam mo yung anong tawag doon sa card na kailangan nilang 19 tama? Oh, ako kasi na-achieve ko 'yon last 2 weeks ago. Then binigay ko sa kids ko yung planner. At sa'yo bro, ano ba yung kinuha mo doon sa Starbucks? Tumbler naman. Ayun, 19, imagine, kinumpute ko ha. Nung kinumpute ko, per bottle, assuming na 200, siguro mga 4,500 plus yung kailangan mong i-invest para ma-achieve mo lang yung goal na may free ka na ibibigay. Hindi naiintindihan ng mga other coffee shop or traditional business na sobrang effective nun on generating sales repeatedly and acquiring customers, building loyal customers kasi napapabalik mo sila. So hindi lang one time, no? Recurring yung pag-purchase ng mga customers because of the loyalty card. Apple, 'di ba? Pag bumili ka ng Apple products, hindi naman katapusan. Bibili ka ulit ng next Apple product. So, bibili ako makakita ng friend ko na merong Apple products na iPhone lang ang meron siya. Kung meron siyang iPhone, for sure meron siyang AirPods or meron siyang Apple Watch or MacBook. Ganon. 'Di ba? Focus on acquiring customers. That's one tip na talagang sobrang valuable sa pagnenegosyo. Ganda nun. Yung strategy. Yes. sobrang laking bagay. Sige. So, thank you din sa pag-answer kanina, brother, sa binigay mong tip. So, tingin ko additional strategy na pwede nating maibigay. Ito naman sa questions about content. Okay. Ngayon ba, brother, nag-start ka na mag-content? Hindi pa, pero hindi kagaya ng before. Hindi ka nagko-content kan, di ba? Zero. Ngayon, sa agency mo, nagpo-post na kayo, di ba? Nag-start ako sa LinkedIn. Okay. Tapos mga foreigners, yung mga audience. Okay. Content marketing. Ayun. So, content marketing sa akin, kanina nag-usap tayo. Kung meron kayong website, i-search nyo yung Google Search Console. Ayun. Isa yun sa mga parang hidden strategy na hindi alam ng iba. Nung na-review ko yung aking Search Console report sa aking website, personal website, hindi pa kasama yung ibang website, is nakapag-generate siya, I believe, mga 370,000 impression and approximately 10,000 clicks dun sa website. 100% organic. So, saan ang galing yung clicks na yon, impression na yun? Nanggaling yun, guys, on Google SEO. Okay? Biggest website in the world is Google. Not Facebook, not YouTube. YouTube is parang company lang yon ng Google.
Pero all data is pagmamay-ari talaga ng Google. Kaya nung time na nung lumabas yung OpenAI, ChatGPT, nagkaroon ng parang emergency meeting yung Google para kalabanin yung OpenAI, which is nangyari, di ba? Nakapag-launch agad sila ng Bard AI. And hindi ko pa siya masyadong na-explore pero mukhang maganda daw kasi nga si Bard is naka-connect siya sa Google Docs mo, Google Drive, email. So, yun pa naman yung lagi natin ginagamit. So, si Integrated ChatGPT, OpenAI, tingin ko hindi i-allow yun eh. Pero still, number 1 si ChatGPT pagdating sa AI. Pero, possibility na kayang maunahan or mahigitan pa ni Google, ni Bard AI, si ChatGPT kung hindi talaga continuously mag-i-improve si OpenAI. So, yun nakikita ko kasi nga, meron na siyang customer. Not a sales, customer base. Ilang tao yung merong email? 80% yata Gmail na eh. Diba? Dati kasi Yahoo. Dati Ymail. Pero yung Yahoo ko kasi na ano yun eh. Hindi ko na nabuksan. Parang ganun. Kalimutan mo na yung password. Basta, merong chance kasi na nabasa ko na mga 2 billion Yahoo accounts hack. Ganon, karami. Na-hack daw. Siguro nasama yun sa akin doon. So, kaya nag-Gmail na lang ako. Mas maraming updates, more secure, easy, di ba? Reliable. So, kaya ngayon, since nung nawala yung Yahoo ko, 2015 yata yun, Gmail na yung ginamit ko. Ayun, Gmail. Ikaw Yep, kami din. Oh, even yung parang business account namin, Google din yung may-ari. Ayun. So, ayun brother, additional tip sa content creation na bukod sa LinkedIn, ano pa ba yung tingin mong naging effective sa inyo? Kami kasi purely outbound talaga kami. Nagsasend kami ng mga email sa mga prospects. So if you're doing inbound or may inbound strategy na kayo, let's say nag-run kayo ng Facebook ads or Google ads, pwede nyo siya i-combine with outbound strategy like cold calling. Pwede nyo tawagan yung mga customers ninyo or yung mga warm leads or mga leads na nakausap nyo na in the past pero hindi nyo na-convert. So pwede nyo siyang gawin. Or email yung mga warm leads. And even yung mga leads na hindi nyo nakausap in the past, cold leads, pwede nyo silang i-market again. Ayun, yun yung may add ko dun. Nice. Meron bang best practices? Kasi consider as cold leads yung mga emails na yun, di ba? Ano yung strategy na ginagawa nyo para makasigurado kayo na bubuksan ng papadalhan namin to ng mga emails? Ano yung strategy dun? Number 1 is dapat yung email mo is may relevance. So, kailangan may value sa mga prospects or dun sa mga cold leads. So, for example, yung prospect is a business owner and then gusto niyang lumago yung sales niya. So, dapat dun sa email mo, i-discuss mo or at least brief lang kung paano mo sila matutulungan mag-grow yung sales nila or paano lumago yung business nila. So I think that's one of the most important thing na dapat gawin na mga gustong sumubok mag-email or even mag-cold call. So kailangan nating i-position na maayos kung paano ba natin matutulungan yung mga potential customers natin. Bukod sa nag-a-add ka ng value is kailangan alam mo kung sino yung kausap mo. Yes, oo. Yun yung number one. Okay, good. Yun nga. Tama naman kasi kung hindi mo kilala yung kausap mo tapos bentahan mo, ang hirap na yun. Parang nakakita ka ng isang babae, hindi mo stranger, tapos inalok mo ng kasal ka agad. 100% masisipa ka. Kailangan ma-identify mo kung sino ba yung target na audience mo or in person. Sobrang yun, target persona, kilala mo, know your audience, know your market. So, gandang tip nun.
So, grabe dami nating napag-usapan, no? Kaya na eh. Hindi lang para makapagsimula ng matatag ngayong 2024. Meron pang mga baon na strategy, motivation, and practical advice paano magsimula sa business. Siguro, one last question na pwede kong itanong sa iyo, brother, and pwede mo rin akong tanungin ng last questions, any questions. Business related man yan or personal, walang problema. So, ito na lang sa akin. Kung bibigyan ka ng chance na magkaroon ng position na maging presidente ng Pilipinas. Ayan. Ano yung unang anong unang project na gagawin mo? Hirap niya na, hindi ko expect yung question na yan. I think, magfo-focus ako sa safety ng mga residents or ng Filipinos. Hindi po ako tumatakbo na president. Pero, I think safety is very important kasi domino effect yan eh. When they feel safe, lahat mag-i-improve. Mag-i-improve yung transportation natin. Mag-i-improve yung economy kasi people will feel safe to invest dito sa... Para sa Japan. Oo, di ba? Halos zero crime rate nga daw doon eh. Kaya marami silang investors, maganda yung transportation system nila. So I think number 1 is yung safety. Ikaw naman, Coach Jay. Siguro same question na lang din. Anong first project mo kung ikaw yung na-assign na or kung ikaw yung president ng Philippines? Oo. Merong nagtanong din sa akin yan last podcast, pero pwede kong ulitin yung sagot ko. Ang plan ko, kasi ako graduate ako ng 2 years IT. And then, nung kinontinue ko siya, hindi ko na siya natapos. And nakikita ko kasi yung potential ng IT. Ng lahat ng magagaling na IT programmer, I believe nandito sa Philippines. So, siguro, project, magpapatayo ako ng sariling Silicon Valley dito sa Philippines. Pwedeng sa Cavite or saan yung best. Yung talagang makikilala worldwide. And then, Silicon Valley, syempre may founder yan. Then, may mga parang community yan na mga magagaling pagdating sa tech. Kasi pansinin natin, lahat ng very successful billionaires nasa US. And ano yung company nila? Facebook, Google. Bakit si Google, India, yung may-ari niyan, di ba? Lumipat siya ng US. Kasi nasa US talaga yung best place ng mga IT. OpenAI, X, yung Twitter, Twitter, nandun talaga lahat. So, ngayon, kapag nagawa natin yung ganung organization or community dito sa Philippines, like Silicon Valley, train yung mga magagaling na mga kababayan. Hindi na sila kailangan lumabas pa, mag-abroad. Train pagdating sa technology, maging magaling talaga. Yung talagang ibang level, yung mas magaling pa kay Mark Zuckerberg. Pag nagawa yon, maraming mga investor na lalapit, maraming mga opportunity na ma-open, mabubuksan, and then possible makapasok na tayo dun sa top 10 list sa Forbes na merong isang Filipino-owned company na nakapag-develop ng isang platform na talagang ginagamit ng buong mundo. Kasi ngayon wala akong nakikita. Meron man pang local lang, pero yung talagang international nag-stand out like Facebook.com, ganun, Google.com, hopefully. Kasi pagdating sa skills, pagdating sa diskarte, nandito na. So, kulang na lang tayo sa siguro yung mga plataforma, di ba? Mga community or training na pwedeng simulan. So, yun. Kung magkakaroon man ng chance. Pero still, may ginagawa naman yung mga mga government. TESDA, nandyan dyan. Yung mga other, government agency na gumagawa ng mga paraan paano ma-improve yung educational level. Pero ako, specific talaga. Silicon Valley. Kumbaga sa Silicon Valley kasi may competition doon Meron silang competition doon. Magki-create sila ng mga parang software, technology na kung saan
Isasubmit nila yon sa parang founder ng ng Silicon Valley sa merong organization yon na kung saan i-acquire yung idea mo, bibilhin, ipa-fund ka para ituloy. Facebook doon nagsimula. Isa sa mga member ng community na yun is si Mark Zuckerberg. And sila founder ng Amazon. Nandun din. Lahat sila mga member doon sa community na yon. So, ayun, ganun sana. Parang sobrang maganda kung mangyari yun dito, no? Kasi tayo mga Filipinos, full of ideas din tayo. Maraming magagaling sa atin, maraming talented. Kaya nga tayo ina-hire ng mga foreigners eh. So, if magkakaroon ng ganun, brother, I do think na mabibigyan ng chance yung mga talents natin na ma-showcase yung nila, skills, tsaka Yes. yung mga ideas. Yes. Tapos ang mga employees natin, mga based in US na. So, balik na rin natin. Yeah. Kung isipin mo, parang impossible, pero that's possible eh. Yes. No? I believe ganun din yung ginawa ng Singapore. Bakit ganun kabilis ng growth ng Singapore? Kasi talagang tinutukan ng president ng Singapore. Alam ko sa technology din sila, insurance, finance. Pero maraming mga software companies based in Singapore na pang-international yung level. Marami. So, possible yan. Walang imposible. Ayun. So, hopefully guys, marami kayong nakuhang value, nakakuha kayo ng inspiration sa quick catch-up namin ni Brother Erickson. Thank you so much, brother. Thank you, Brother Hopefully, Jay, for... makapag-catch up ulit tayo sa Grow Your Business Podcast. And sa mga interested na pa-feature dito sa Grow Your Business Podcast, merong link sa ibaba ng video na to, application form yon. Pwede kayong mag-fill up doon, or kung meron kayong kilala, pwede nyong i-send yung link na to or yung application link para ma-featured natin. Okay? So, kung ikaw yon, so make sure to fill up the form below. Thank you so much for watching this video, and makita-kita tayo sa next podcast. See you guys.